nakuha ni Mandana ang trabaho. Ang tanong ng kanyang kasal ay nanatiling malayo dahil hindi siya kailanman nagsumite ng aplikasyon sa ministro sa Moody Gear. Nakita ko ito para sa aking sarili. Ang opisina ng Local Development Board ay nasa tabi ng Moody Gear petrol pump, at ang talumpati ng ministro ay inayos sa malawak na damuhan sa tabi ng pinto mula noong ika-15 ng Agosto. Kasama sa agenda ang pagtataas ng bandila ng India na sinusundan ng talumpati ng ministro. At pagkatapos ay pagtanggap ng mga petisyon mula sa mga tao. Pumunta ako sa Moody Gear sa umaga para lagyan ng gatong ang aking sprayer sa hardin. Habang nagpapagasolina sa pump, isang lalaking nakakaki ang nagsabi, "Hello, sir." Napatingin ako sa figure dahil sa gulat. "Tingnan mo, Mandana." May nakasabit na straw hat sa kanyang ulo. "Ano ito?" Tanong ko. "Medyo lasing ako, sir. Pupunta ako sa ministeryo ngayon. Pumila ako para salubungin ka," sabi niya. Sa likod niya ay isang grupo ng mga high school friends niya, lahat naka-uniforme, may dalang mga banda, trumpeta, brass plates at kung ano-ano pa. Sumalo daw ang lahat at naglakad papuntang field. Ang kanilang hindi nagamit na sapatos at paa ay walang pag-iingat. Di nagtagal, isang kotse na may bandila ang dumaan patungo sa Moody Gear TV gobyerno, umiling-iling. Sa likuran nila, isang police jeep, isang scooter, at iba pa at ilang sasakyan na pag-aari ng malalaking lalaki mula sa aming nayon ay umaalis. Pinuno ko ng gasolina ang jeep at umalis, sa pag-aakalang dumating na ang ministro at ako na ang bahala sa mga gamit. Sa sandaling dumating ang banal na pari ng ministro, ang mga magnanakaw, 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 magnanakaw ay tumakbo na may matalim na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga salita, gaya ng, "Saheb, please come soon," umalangaw-ngaw sa aking pandinig. Naghihintay ako malapit sa bangko. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ng ministro ang watawat na mahigpit na nakatali at dumating sa harap ng opisina ng distrito, tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang mga kapitbahay. Nakahilera ang lahat, marami ang nakaupo. May sumigaw ng, "Ali, Ali, the Vajrarohana," sa loudspeaker. Ang ministro ay nagsuot ng maskara na parang yaka at minsang tumingin sa paligid. Pagkatapos ay tumingin siya sa mahigpit na nakatali na bandila at hinayla ang lubad. Ang watawat ay kumalas ng malakas at nagsimulang magwagayway ng maganda sa hangin. Ang libo-libong rose petals na nakatali sa loob ay lumipad at bumagsak sa mga manunood. Sa sandaling iyon, ang banda mula sa site ng Mandana ay humihip ng trompeta at tumugtog ng pre-prepra at dam-mara-dam-mara-dam-dam-mara-dam. Nakita ko si Mandana na tumutugtog ng banda na may banda na nakasabit sa kanyang leeg, nakasandal na parang siyam na buwang buntis. At pinapaikot ang mga patpat. Niyanig ng mga tambol ng bandang "Damaru-damaru-dam" ang mga dingding at bintana ng opisina ng distrito. Umalangaw-ngaw ang mga tambol mula sa nakapalibot na kagubatan at burol. Biglang nagalit ang dalawa pang pugad at tumindig ng marinig ang umaalingaw-ngaw na mga tambol. Sinimulan nilang salakayin ang mga watawat na kumakaway sa hangin. Ang mga ministro ng paaralan na nagwawagayway ng mga watawat at bumabalik, ang mga pulis, ang mga guro ng paaralan. Si Mandana na tumutugtog ng banda, ang mga lalaki, mga babae at ang mga taong isa-isang dumaraan. Ang mga taga-nayon ay sumigaw ng "wow" at natamba sa gulat at tumakbo palayo sa iba't ibang direksyon. Si Mandana na tumatakbo kasama ang banda ay nadapa at natamba. Nang tumunog ang mga tambol, lumabas siya sa kalye at pinatay ang ilang pulis. Nagsimula ring tumakbo ang mga toro na nakaturo ang kanilang mga buntot kasama ng mga fadari. Ang dahilan kung bakit ko ito isinusulat ngayon ay ang Mandana drum ang dahilan nito, ngunit nalaman ko lang nang maglaon nang makilala ko si Carvalho. Ngunit nang mangyari ang sakuna na ito, walang nakakaalam kung bakit natusok ng ganito ang mga bubuyog. Habang ang lahat ay nakatingin sa paligid, ang mga bubuyog ay nagsimulang tumigas na parang tunay na mga palaso. Tumakbo ang ilan na sumisigaw, "Ano, ano, ano? Huwag pumunta sa lugar na wala silang alam." Agad kumilos ang mga pulis dahil ang mga bubuyog ay parang si Hahnemann na sumakit sa mga ministro at humihip sa mukha at bibig na parang mga baliw. Inaresto ng pulisya ang 6 na high school boy na tuwang nanunood habang hinuhubad nila ang kanilang turbans at sumasayaw. Dinala nila siya sa himpilan ng pulisya at binugbog na sinasabing ang mga kriminal na ito ang nagpaplano. Pagkatapos ay inilagay nila siya sa bilangguan at kinaladkad sa korte ng Chickamauga ng maraming taon. Maging ang mga tao ay hindi nagpakita ng anumang simpatiya para sa kanya at sinabi, iyon ang dapat na nangyari sa idiot na iyon.
Gusto ko ring pumunta sa party na iyon, ngunit hindi ako pumunta, kaya pupunta ako ngayon.